Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mga magandang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo mga kapatid, tayo malaking pasalamat natin sa reliyong Islam na ito na pinagkaloob mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, meron tayong natutunan at nalaman din natin ang kadakilaan, ang kapangyarihan, o ano pa para na naukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya natutunan natin ang Asmaul Husna, o mga magandang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga pangalan ng Allah ay magaganda na naglalarawan sa kanyang katangian, sa kanyang kabutihan, at nagpapakita rin ng kanyang kapangyarihan, habag at karunungan at kadakilaan. Kaya po mga kapatid sa Islam, inaanyayahan tayo ng hadith ni Prophet Muhammad sallam na sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal inna lillahi tis'ina isma mi'a illa wahid wa man ahsaha dakhala al-jannah. Sinabi sa hadith mga kapatid na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad SAW, katotohanan si Allah ay merong 99 na pangalan, kaya't 100 maliban sa isa. Ang sino mang nakasaulo ng mga ito ay makapasok sa paraiso. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya ini-encourage tayo sa hadith mga kapatid na kailangan pag-aralan, kailangan isaulo, kailangan matukoy, kailangan meron tayong natutunan sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, kailangan natin to bilang isa sa mga nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gusto nyo palaliman ang ating pag-ibig, ang ating takot kay Allah, dapat makilala mo talaga si Allah. Dapat alam mo ang kanyang mga pangalan. Kasi mga pangalan, mga kapatid, may kaakibat na katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, malaman mong Allah subhanahu wa ta'ala mapagpatawad, tularan natin. Abot ng ating makayanan. Alam naman natin, hindi natin malampasan ang mga katangian ng Allah, pero ginagaya mo si Allah subhanahu wa ta'ala sa pagiging makatarungan, makatotohanan, Allahu Akbar. Mano ka rin, magiging maawain ka rin maging matuwid ka rin, pero tao tayo. Ibig sabihin, ang mga gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginagaya mo. Allahu Akbar. Kaya mga katangian na kanais-nais ito mga kapatid. Tapos ano pa? Para matawag mo si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kanyang mga pangalan. Allahu Akbar. Itong gustong-gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, meron siya sinabi, tignan nyo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil asma'ul husna, fad'uhu biha, wadharul ladhina yulhiduna fi asma'ihi, sayudzawna ma kanu ya'malun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at para kay Allah, ang mga magandang mga pangalan. Kaya't manalangin kayo sa Kanya gamit nito at inyong iwanan ang mga yaong lumilihi sa Kanyang mga pangalan dahil gagantihan sila sa dati nilang mga ginagawa. Allahu Akbar. Tingnan nyo mga kapatid.
Inuutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na alamin ang mga magagandang pangalan niya. Kasi nga, gagamitin natin yan sa panalangin. Huwag natin gayahin ng mga lumilihis, hindi nila kinilala ang Diyos. Kinikilala nila sa hindi naman pinapakilala sa kanila. Kaya tuloy, naliligaw sila. Alhamdulillah tayo mga Muslim, pinupuri natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Nalalaman natin na meron pala siyang mga ibang mga pangalan. At pahalagahan natin mga kapatid. Kasi nga, kapag nakilala mong Allah subhanahu wa ta'ala, lalo mong mas makilala kung sino talaga si Allah subhanahu wa ta'ala. At kung gaano siya kadakila, maawain, makatarungan, at makapangyarihan. Ganun mga kapatid. Ganun ang ating pag-aaral. Lalo nating mahalin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan. At bilang gabay na rin sa buhay mo yan. Kapag pinapalakas mo ang ugnayan mo kay Allah, pinapalapit mong sarili mo sa Kanya, tinatawag mo siya sa Kanyang mga magagandang pangalan, Allahu Akbar, mararamdaman mo talaga ang Allah. Maramdaman mo talaga ang Rahman, ang Kanyang habag. Maramdaman mo talaga Kanyang awa. Kasi nga tinatawag mo siya sa Kanyang mga pangalan. Kaya gano'n na gano'n mga kapatid. Kaya sa pagdudua, wag niyong kalimutan talaga ipagdua ang ibang niyang mga pangalan. Tapos ano pa mga kapatid? Nagpapalakas ito ng iman. Kasi nga tayo, kailangan natin, mayroon tayong pananampalataya. Mayroon tayong nagawa para tumaas ang ating pananampalataya. At isa na rin dito mga kapatid, ang pagtawag natin sa ating Diyos. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, gusto niya pakinggan ang kanyang mga alipin. Gusto niya makita na sumasamba. Gusto niya makita na nagtsatsaga. Kapag ikaw, ganun ka mga kapatid, tinatawag mo siya sa kanyang pangalan, ay nagiging malalim lang ang iyong pagmamahal at ang iyong tiwala sa Panginoong Allah. Kaya nagkakabunga mga kapatid ang ating pag-aaral sa mga Asmaul Husna. Nagdudulot ito ng kapayapaan sa ating mga puso. Kasi kilala mo ng Allah Nagiging nananalig ka na sa Kanya, kumakapit ka na sa Kanya sa oras ng kagipitan. Kaya tuloy, nagkakaroon ka na ng kapayapaan. At naging malalim pa ang iyong pagmamahal kay Allah. Sabi ko dati, ang sobrang pagmamahal, mga kapatid, inuukol lamang yan kay Allah. Kasi ang pagmamahal natin sa mundo, dapat nasa neutral lang. Dito yan sa mundo, pero ang mga sobra, ang mga labis, inuukol natin yan kay Allah. Kaya napapalalim ang ating pagmamahal, ang ating pagtitiwala sa Allah. At saka mga kapatid, magiging gabay din natin yan, lalo na sa tamang asal. Kasi nga ang tamang asal ay napaka-importante yan, kasi isa rin yan sa mga napakabigat na magiging timbangan doon sa araw na paghukom. Yung mga pabigat yan ang mga tamang asal, mga magandang asal. Kaya sa pagtawag natin sa kay Allah, yun, magiging ginagaya natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maawain, naging maawain ka na rin dito. Allahu Akbar. Kaya napakaganda mga kapatid. At lalo na kapag ginawa mo yan, ay nagiging tunay ka na talaga na Muslim. Allah. Kaya ang Allah, binabalikan yan lahat ng mga nilikha. Binabalikan natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga pangalan niya rin, mga Ar-Rahman, As-Sabur, at ano pang mga pangalan niya, Muhyi, Al-Azim, Al-Kabir, lahat yun, binabalikan yun ang pangakatagang Allah. Kaya ang Allah, mga kapatid, alam na. Kaya sinabi ng Allah sa banal na Quran, wala in sa'altahum man khalakas samawati wal arda wa sakhara asy-syamsa wal qamara layakulunna Allah fa anna yufakun. Sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at kapag tinanong mo sila kung sino ang lumikha ng mga langit at lupa,
at nagtalaga ng araw at buwan, ay kanilang sasabihin si Allah. Tingnan nyo, sadyang sasabihin nga nila si Allah. Kaya't paano pa nila pinapasubilian. Kaya dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, paano pa nila pinapasubilian ang mga ganitong mga bagay? Lantaran na. Lalong kitang-kita na. Alam nila na si Allah lamang ang tagapaglikha ng lahat ng bagay. Kaya alhamdulillah mga kapatid, sa pag-aaral natin sa Asmaul Husna, sa time na malaman mo ang Allah ay Sami', ibig sabihin, tagapakinig, naririnig niya lahat-lahat ng mga mga tunog dito sa mundo. Alam na alam yung mga ingay. Ay talagang babantayan mo talaga ang iyong mga pinagsasabi, ang iyong mga pananalita. Allahu Akbar. Ganun na ganun mga kapatid. Kapag natukoy mo o nalaman mo o nabatid mo ang Allah ay Sami', ay talagang babantayan mo talagang sinasabi mo. Kasi nga, pupunta ang iyong mga gawain doon patungo kay Allah. Umaakyat yan. Kaya natatakot ka. Nararamdaman mo, meron palang nakikinig sa'yo. Kaya may mga ganun may sample na sa media. Bantay, sarado talaga ang iyong sasabihin dyan kasi kapag magsalita ka ng masama, magiging ebidensya yan laban sa'yo. Kaya binabantayan, paano na kung nakikinig sa'yo ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Sami'. Tapos ano pa mga kapatid? Kapag nalaman mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Ar-Razzaq, at tagapagbiyaya, anong gagawin mo? Hindi ka natatakot sa kahirapan. Allahu Akbar. Ganun na ganun. Kasi nga, lakas na ng loob mo na ang Allah, ang Razzaq, ang kailangan mo lang, gumawa, magtrabaho, magkayod, at ang Allah ng bahala. Nagtanim ka ba? Tapos, binibinyagan mo naman. Inshallah, ang Allah na lang ang bahala dyan. Kasi alam mo na, ganun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, gumawa ka lang ng paraan at siya na ang magpatuloy. Allahu Akbar. Kaya sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Ayun ang kasabihan natin. Totoo talaga yun mga kapatid. Kaya ang Razzaq, gano'n lang, nalaman mo, Allah, magiging mapayapa ka talaga kasi alam mo, ang Allah lamang ang tagapagbiyaya. Tapos kung alam mo Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang adil, tinatawag natin makatarungan. Natuto ka ring magiging makatarungan pakikitungo mo sa iyong kapwa. Kasi alam mo ang mga tao. Ang tao, kailangan din nila katulad ng pakikitungo mo sa sarili mo. Kung anong kanilang nararamdaman, ganun din ang iyong nararamdaman. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag alam mo ang Allah ay makatarungan at alam mo rin ang Allah gusto niyang mga katarungan, ay talagang gagawa ka ng ganitong mga bagay. Tapos ano pa? Kung alam mong Allah subhanahu wa ta'ala ay Ghafur, tinatawag nating Ghaffar, tagapagpatawad, inshallah gagawa ka rin ng mga bagay kung saan papatawarin mo ang sino man nagpatawad sa iyo. Kasi nga gusto mo ng mga magagandang pag-uugali. At alam naman natin ang mga magandang pag-uugali, mga kapatid, ay nagkakaroon niya ng gantimpala doon sa kabilang buhay. Kaya sa pagkilala natin, mga kapatid, kay Allah subhanahu wa ta'ala, nakikilala natin ang kanyang karapatan. Karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang kilalanin, na siya lamang ang Diyos. Siya lamang ang dapat sasambahin. Allahu Akbar. Kaya kapuri-puri talagang Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa mga nabanggit niya dito ng mga pangalan, sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Malik Yawmiddin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapatunay sa mga ibang pangalan niya. Sabi niya, sa pangalan niya Allah, ang mahabagin, ang maawain, at ang papuri ay para lamang kay Allah, ang Panginoon ng sanlibutan, ang mahabagin, ang maawain,
ang may-ari ng araw ng pagbabayad. Kaya dyan sa sinabi ng Allah, mga kapatid, tingnan nyo, may mga ano siya na may nabanggit siyang mga pangalan niya, Ar-Rahmanur Rahim. Mahabagin na maawain. Alam naman natin ang Rahman para dito yan sa mundo at sa kabilang buhay. Pero ang kanyang pagiging Rahim, ang kanyang pagiging maawain, doon yun ibubuhos lahat sa mga mananampalataya sa kabilang buhay. Kaya nakikilala natin ang karapatan natin at karapatan din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi nga kapuri-puri siya eh. Alhamdulillah. Papuri para kay Allah, ang Panginoon ng sanlibutan. Kaya ganun po tayo, mga kapatid. At nalaman din natin sa iba na namumukod tangi lamang si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagka-Panginoon at pagka-Diyos. Bilang ang Allah ay nag-iisa, katulad ng sinabi ng Allah, Qul wallahu ahad. Ahad, tingnan nyo, word na ahad. Ang ahad, yun ang isa sa mga pangalan ng Allah. Mayroon mga word na wahid. Kaya sabihin mo, siya ang Allah na nag-iisa. Ang sandigan, ang Allah ang sandigan. Kaya dito sa sinabi ng Allah, mga kapatid, ang pagka-Panginoon niya, ang pagka-Diyos niya, dapat wag mo siyang lagyan ng katambal. Tinatawag nating katapat. Wag mong bigyan ng katapat si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos, ang katapat na yun, sasambahin mo rin. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Wala siyang katapat, mga kapatid, sa kanino man. Kaya wag mong itapatan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga ribulto mo. O kaya si Jesus, itatapat mo sa Diyos. Subhanallah. Napakalaking kasalanan yan kasi nga siya lamang ang nag-iisa. Wala siyang katambal. Wala siyang katapat. Kaya yun ang mga yun ang isa sa mga turo ng Islam. Ang tinatawag nating tauhid. Nasambahin lamang ang Diyos na nag-iisa. Kaya ang pananampalataya, mga kapatid, lalo na sa mga pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, may natutunan tayo ahad. Nag-iisa lang ang Diyos. Huwag mo nang bigyan ng iba pag mga rebulto dyan. O kaya guguwid ka pa, sabi mo itong Diyos natin, subhanallah. Kaya sa pagbubukod tangi natin sa Allah, mga kapatid, kapag ibuhos mo yan sa panalangin, sa pag-ibig, sa pagdadakila, at sa pagkatakot, pag-asa, pananalig, kaya lahat yun, mga uri ng pagsamba, dapat nakabukod tangi lang yan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon ang ginagawa natin sa pag-aaral sa mga magagandang pangalan, ang ahad, o kaya wahid. Meron din siya sinabi sa ibang talata, mga kapatid, sabi niya, Wallahu huwal awwalul wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Sinabi ng Allah, siya ang una, ang huli, ang panlabas, ang panloob, at siya sa lahat ng bagay ang nakakaalam. Lawak, tingnan nyo, napakaganda, mga kapatid, sa mga pangalan niya dito. Siya ang una, ang huli. Kaya walang nauuna sa kanya at wala ring nahuhuli. Kaya mayroong ang batin, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, yan isa sa mga pinakamagandang aralin talaga. Alamin natin ang una si Allah. Wag na tayo debate pa kung saan naunang itlog o manok. Hindi ganoon ang usapin dyan. Ang iba kasi nakikipag-debate talaga. Ang una si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi nga siya awwal wal akhir. Kaya merong hadith nga dito, yung mga kapatid, na inulat dito na qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitan ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa rabbak fa idza balagahu fasta'id billahi
walyantahi. Sinabi sa hadith, mga kapatid, na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta sallam, darating si Satanas sa isa sa inyo at saka sasabihin, sino ang lumikha nito? Sino ang lumikha nito? Hanggang sa kanyang sasabihin, sino po ang lumikha ng iyong Panginoon? Tingnan nyo, sino ang lumikha ng iyong Panginoon? Sino lumikha sa iyong Panginoon? Kaya't kapag umabot dito, kung gayon, ay magpakupkop kaagad kay Allah at tumigil dito. Ay sinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya Allahu Akbar, tingnan nyo. Ganun, mga kapatid. Magsitigil tayo, hindi pwede mo yan kasi nga siya ang una. Pangalan niya lang nga yun siya ang una, siya ang huli. Tapos mo pa. Ibahin mo pa. Meron nga ngayon sa Christian, di ba? Siya tinatawag nating Alpha at Omega. Ganon din yan hindi lang nila nag-gets sabihin niya si Jesus siya, subhanallah. Paano naging huli si Jesus? Paano nauna si Jesus? Kaya sa Islam, mga kapatid, napakaklaro yan. Ang una, ang Allah. Tapos lahat, mamamatay lahat ng mga ginawa niya. Matitira pa rin si Allah. Kaya siya huli. Kasi yun ang niya, yun ang kanyang pangalan Nakaakibat na rin dyan ang katangian niya. Kaya tama talagang dito sa hadith, mga kapatid, kapag umabot tayo sa panluloko ng Satanas, sinong lumikha sa iyong Panginoon, sasabihin mo, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kasi tapos na meron na nga kasagutan dyan, tapos ikaw gusto mo pa mapaluko ka pa o papalinlang ka pa kay Satanas. Kaya isa sa mga mga kapatid na banggit dito, ang zahir wal batin. Ibig sabihin ang panlabas. Ibig sabihin ng panlabas diyan, ibig sabihin na siya ang nakakaalam sa lihim ng mga sansinukob. Siyang nakakaalam lahat-lahat, lalo na sa mga nakalahad, mga kapatid, alam na alam yan ng Allah. Siyang panlabas. Kasi hindi naman ibig sabihin talaga siya nakakaalam sa lahat. At sa batin at sa panloob. Siya ang panloob. Ibig sabihin doon, siya ang nakakabatid hanggang sa loob, hanggang sa panloob, mga kapatid. Batid ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na mga ligid. Kasi mga nakakubli, mga kahit kaliit-liitan na mga detalye, mga kapatid, alam na alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, siya ang batin, siya ang panloob. Alam ng Allah yun. Kaya mga katangian niya yan, mga kapatid. Kahit saan tayo magtago, alam na alam pa rin ng Allah. Kahit mga lihim, alam pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa totoo lang, mga kapatid, kung hindi ka nag-aaral sa mga asma'ul husna, ang buhay mo ay walang kabuluhan talaga, kapatid. Walang kabuluhan. Kasi nga, meron na itinuro ang ating manlilikha, tapos hindi mo pa alam. Napakalantad na nga yan na kaalaman sa totoo lang. Kaya mga ganito, dapat natin, bigyan talaga natin ng konting, kahit oras, bigyan talaga ng oras, mga kapatid. Katulad ng sinabi ng Allah, sabi niya, Al-Khaliq, siya ang manlilikha, siya rin Al-Bari, siya ang tagapag-anyo, Al-Musawwir, siya ang tagahugis, Al-Wahhab, ang mapagbigay na walang kapalit. Yun ang Wahhab, ibig sabihin mapagbigay na walang kapalit. Ar-Razzaq, ang tagapagbiyaya. Al-Fattah, tagabukas ng mga daan, o kaya tinatawag nating oportunidad. Binubuksan niya, yun ang Fattah. Al-Alim, siyang maalam. Ang Latif, ang napakabanayad. Maawain, ang Hafid, ibig sabihin ang tagapangalaga. Ang Shakur, ang tagapagpasalamat. Kaya tingnan niyo, mga kapatid, sa mga salita dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga sa mga pangalan niya dito, mga kapatid. Natin mula pa lang sa pagkalikha hanggang sa dulo, hindi talaga tayo pinabayaan ng Allah. Kasi nga, nilikha ka niya,
binigyan ka pa ng magandang anyo, binigyan niya ka pa ng napakagandang hugis, binibigyan ka pa na wala siyang kapalit, binibigyan ka pa ng biyaya, Allahu Akbar. Iba kasing bigay at nagbibiyaya, biyaya hanggang sa katapusan yan, bibigyan ka pa ng biyaya. Walang kapalit lahat yun, bibigyan ka pa ng opportunity, tagapagbukas, bibigyan ka na, siya pang mabait, banayad, tagapangalaga, Allahu Akbar. Mahal na mahal talaga tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Basta hindi ka lang mag-share, huwag ka lang magtambal, huwag mo lang siya bigyan ng mga Diyos-Diyosan. Huwag mo siyang bigyan ng mga kaakibat. Kasi, o kaya mga kasosyo. Kasi magagalit talaga si Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan ka na lahat-lahat. Tapos iba pang yung sinamba. Tingnan nyo, Allah subhanahu wa ta'ala, syakur. Tagapagpasalamat, nagpapasalamat pa sa mga alipi, subhanallah. Napakalaking talaga to. Napakagandang mga pangalan talaga. Syakur. Kaya, hindi basta-bastang Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Kaya, gayon din sa paggagabay sa mga tao. Ginagabayan talaga tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga pangalan nga siyang khabir. Siya ang marunong. Alam niya lahat. Tinuturuan pa nga tayo eh. Hindi siya maramot, mga kapatid. Tinuturuan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi katulad natin, mga mararamot, hindi natin tinuturo lahat-lahat. Gusto mo, ikaw lang. Ikaw lang sikat. Ikaw lang marunong. Hindi katulad, kaya iwag mong si Allah subhanahu wa ta'ala ihalimbawa sa katulad ng mga tao. Siya ang wadud, mapagmahal. Siya ang majid, ang marangal. Siya ang ba'ith. Ibig sabihin, tagabuhay ng mga patay. Hanggang sa araw ng paghukom, bubuhayin tayo doon. Kasi nga, dito sa mundo, pagsubok, binigyan tayo ng pagsubok. Ngunit, binigyan din tayo ng gabay. Al-haq, syari ang katotohanan. Al-wakil, ang tagapagtaguyod. Kaya lahat ng mga dito, mga kapatid, yun ang mga gabay kasi yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapakita niya talaga na siya kaya niyang gabayan ang mga tao. At talagang ginawa talaga ng Allah. Kasi nga nagpadala siya ng mga propeta, nagpadala siya ng mga aklat, kaya lahat lang, kaya ang sa Islam, mga kapatid, Allahu Akbar, dapat dakilain mo talaga si Allah. Kasi sa word pa lang niya, sa pangalan lang niya na Azim, siyang dakila. Katulad ng sinabi ng Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wa huwal aliyyul azim. Sinabi ng Allah, para sa kanyang anumang nasa kalangitan at anumang nasa kalupaan, at siya ang katastaasan na dakila. Allahu Akbar, katastaasan na dakila. Kaya dapat iano mo talagang Allah, dakilain niyo, mga kapatid. Lalo na ang kaya sa pagdadakila natin kay Allah, dapat iluluwalhatiin natin siya. Mahalin ang kanyang mga utos, layuan ang kanyang mga ipinagbabawal. Alam nyo, mayroong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala dito sa Quran, sabi niya, takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala inna Allaha wal ghafurur rahim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, halos mabibiyak ang mga kalangitan sa bandang itaas nito. Tingnan nyo, takados sama, ibig sabihin, mabibiyak, mga kapatid, kasi sa sobrang kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa taas ng mga langit, alam naman natin ang langit, mayroon pang 7 kalangitan. Sa ilalim lang dito, ito lang ang tinatawag na samay dunya, ang langit sa mundo na ito. Mayroon pa pataas yun, may 7 pa. Halos mabibiyak, halos mawawasak. Kasi nga, sa sobrang kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
habang ang mga anghel ay lumalawalhati ng may kapurihan sa kanilang Panginoon at humihingi ng kapatawaran para sa sinumang nasa kalupaan. Hindi baga ang Allah ang sadyang palapatawad na maawain? Opo, ya Allah, ikaw ang tagapatawad, ang maawain sa lahat nating sa aming lahat ng mga ginagawa. Kaya tingnan nyo, sa ganun mga kapatid, halos mabibiyak, halos mawawasak ang mga kalangitan doon. Habang mga anghel lumalawalhati talaga sa kaniya, humihingi ng kapatawaran sa sinumang nasa kalupaan. Ganun na ganun mga kapatid. Kaya sa atin bilang mga Muslim, dapat ganun din tayo. Sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Subhanallah, bimdikatum palaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.